sa'yo, anak. At naalala ko pa nang maliit ka pa, ikaw ang panganay, aking unang biyaya. Laging handang tumulong, laging nasa tabi nila. Salamat anak sa lahat ng pag-aaruga, sa iyong mga kapatid laging mong inalagaan. Salamat sa pagmamahal mo sa aming pamilya, mahal kita. Anak kong Erickson, ngayon kailangan ng magpaalam. Nakita ko kung paano mo sila tinulungan. Kapag may problema, ikaw ang kanilang sandalan. Ipinagtatanggol mo sila, binigyan mo ng liwanag. Ang iyong pagiging kuya walang katulad na alaga. Ang puso ko ay masakit kasi mawawala ka na, ngunit may pagmamalaki akong walang katapusan. Ikaw ay naging mabuting anak at kuya, at sa puso ko laging kang nandyan. Salamat anak sa lahat ng pag-aaruga, sa iyong mga kapatid laging mong inalagaan. Salamat sa pagmamahal mo sa aming pamilya, mahal kita. Anak kong Erickson, ngayon kailangan ng magpaalam. Salamat anak sa lahat ng pag-aaruga, sa iyong mga kapatid laging mong inalagaan. Salamat sa pagmamahal mo sa aming pamilya, mahal kita. Anak kong Erickson, ngayon kailangan ng magpaalam. Paalam anak kong Erickson, alam kong ikaw ay nasa piling ng Diyos. Edgardo E. Agala, Kasama ang mama mo, mga lolo at lola. Brother Erickson P. C. Kapuy, Brother Erickson Diyan sa langit, C. Topas, mahal kita, anak kong mahal. Hanggang sa muli nating pagkikita. Usahay mangutana ta kung nganong muhilak man ta kung adunay mamatay sa atong pamilya. Nganong kung ang mamatay dili nato kaila or layo kita kaniya, nganong muhilak man ta, nganong dili man kita muhilak. Kung atong tan-awon, kita muhilak kung adunay namatay kay tungod
suot siya kanato. Kaya, sa kamatayon, it is right to cry. Ang larawan nating buo naging malabo na. Kuya, bakit kailangang mawala ka? Erickson C. Tupas. Paano na ang mga sandali na minsan lang dumadating? Paano na ang mga okasyon ikaw ang Isang paglalakbay ng katatagan at pangarap. puso namin ay may butas na hindi mabuo. Ngunit ang pag-ibig Si Erickson C. Tupas, ipinanganak noong ika-4 ng Agosto, 1980 sa Santa Clara, Calamansig, Sultan Kudarat. Panganay na anak ni na Ricardo Villanes Tupas at Carmencita Liwanag Kapuyan. Ang kanyang mga kapatid ay sina Rica Port, Ricarte, Ricardo Jr., Richie, Oliver Jan at ang kanilang bunso na si Jason Carr. Lumaki siya na malapit sa kanyang pamilya na naging pundasyon ng kanyang lakas. Nagsimula ang kanyang pag-aaral sa Santa Clara Elementary School. Pagkatapos ay nagtapos ng sekundarya sa Santa Clara National High School. Dahil sa kahirapan, hindi agad nakapagkuliyo at inilaan ang panahon para tulungan ang kanyang mga magulang. Noong Disyembre 16, 21, siya ay naging aktibong miyembro ng Knights of Columbus, Sibayor Council 9150 na may membership number 071249 na nakatuon sa paglilingkod, pananampalataya at pagtutulungan. Taong 2002, siya ay nakapagtrabaho sa M&S Company at nadistino sa Barangay Sabanal, Sitio Alaska, Calamansig, Sultan Kudarat upang makatulong sa mga gastusin sa kanilang pamamahay. Taong 2003, nang ang kanyang mahal na ina ay namayapa. Siya ay nagtrabaho sa Asian Merchandising kasama ang kanyang mahal na kapatid na si Rica Port para makatulong sa kanilang ama na matustusan ang pag-aaral ng kanilang maliliit na kapatid. Di nagtagal, nagpasya ang kanyang ama na siya ay magpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo sa Sultan Kudarat Polytechnic State College at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Fisheries. Habang siya ay nasa kolehiyo, siya ay aktibong nakilahok sa mga aktibidad ng paaralan. Naging kalahok siya ng Mr. SKSU Calamansig Campus at nanalo ng mga minor prizes. Nang nasa ika-4 na taon ng kolehiyo, sa kasagsagan ng paggawa ng kanyang thesis, ang kanyang mga kabatchmate ay nagsipagpigil sa pag-aral dahil na siya ay nawalan ng gana, kaya kalaunan siya ay huminto na rin. Taong 2008, isang malaking hamon ang kanyang tinanggap para sa bayan. Siya ay natanggap bilang miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit or CAFGU para bantayan at panatilihin ang katahimikan ng Calamansig. October 2008, pagkatapos ng kanilang training, nasabak siya nang ang barangay Sangay ay nilulusob ng mga makakaliwa. Sila ay pinadala doon upang maging katuwang ng mga sundalong nakikipagbakbakan sa mga kalaban. Dahil sa kanilang katatagan at determinasyon, sila ay nagwagi sa labanan. Sa kasagsagan ng katahimikan ng gabi, noong Enero 1, 2009, ganap na alauna ng hating gabi,
ang Santa Clara 38 Battalion 5th SKA ay nilusob ng mga makakaliwa. Halos 20 minuto na bakbakan na naging dahilan upang dalawa sa mga bayani ay nasugatan. At isa na sa mga nasugatan ay si Erickson. Duguan, ngunit hindi napapatumba ng mga kalaban. Siya ay lumaban upang protektahan ang kanilang kampo hanggang umatras ang kanilang mga kalaban. Sa kanilang pinakitang kadakilaan at kabayanihan, sila ay pinagkalooban ng parangal at nakatanggap ng Medal of Wounded Sustained in Combat, a testament to the warrior in his soul. Taong 2014, habang siya ay nasa kampo, nakilala niya ang babaeng nagpatibok muli ng natutulog niyang puso. Nakilala niya si Miss Rose Espartero. Nagpalitan sila ng numero. Mula noon, naging madalas na ang kanilang pag-uusap. Niligawan siya ni Erickson at noong Nobyembre 18, 2015, nakuha niya ang pinakamimiting matamis na oo mula kay Rose. Mula noon, naging masaya ang kanilang relasyon hanggang sa nagbunga ito ng isang magandang biyaya. Ang kanilang anak na si Prince Mac Eric Espartero Tupas. Si Erickson ay naging mabuting ama, asawa, anak, kapatid at kaibigan. Naging tapat sa kanyang misyon para sa kapayapaan ng bayan ng Calamansig. Sa huling bahagi ng third quarter ng 2025, siya ay nakipaglaban muli, hindi para sa bayan, kundi para sa kanyang sariling laban. Siya ay nakitaan ng problema sa kanyang kalusugan, kaya siya ay nagtungo sa Davao para magpasuri. Doon nalaman na siya ay nagkaroon ng pneumonia o impeksyon sa baga. At sumailalim ng maraming mga pagsusuri, siya ay binigyan ng gamot. Ngunit ang sakit na kanyang nararamdaman ay patuloy na lumalala. Dahil dito, nagpa siyang magpa-check up sa St. Louis Hospital sa Tacurong City, kung saan siya ay dumaan ng maraming mga pagsusuri. Doon nakita na may fluid na sa kanyang kanang baga. Kaya nakapagdesisyon ang doktor na tumingin sa kanya na siya ay mag-undergo ng chest tube insertion para makuha ang mga fluid sa loob ng kanyang baga. Halos nasa tinatayang 9 litro ng fluid ang nakuha galing sa kanyang baga. Sa loob ng 10 araw, siya ay nanatili sa St. Louis Hospital. Sa huli, ito ay pinayagan na ng kanyang doktor na umuwi at nakapag-schedule for follow-up check-up sa noong Disyembre 2, 2025. Sa araw na ito, ang balitang galing sa kanyang doktor ay nakabibingi. Ang fluid na nakuha sa kanyang baga ay muling nakikita. Kaya ang doktor na tumingin sa kanya ay nagrekomenda na sila isang guni sa mga espesyalista sa baga na nasa Cotabato Regional and Medical Center. Ngunit si Erickson ay hindi agad tumungo sa nasabing pagamutan dahil sa pangako sa kanyang anak ang maging pisikal na makita sa ika-8 birthday ng kanyang pinakamamahal na anak na si Prince Mac Eric. Ay para magparamdam, he wanted to spend his remaining days with his ultimate love. Pagkatapos ng selebrasyon, Disyembre 6, sila ay nagtungo sa Cotabato Regional and Medical Center at sumailalim sa CT scan. At doon na nakita ang dahilan ng walang katapusang fluid build-up sa kanyang kanang baga dahil ito ay may bukol ayon sa kanyang doktor. Dala-dala niya ng mahigit kumulang 20 taon na hindi makikita ng x-ray lamang. Sa loob ng 4 na araw sa regional, ito ay naging matiwasay.
Ngunit noong Disyembre 10, ang pitong bituin dati na nagpaalam ang kanyang kapatid na si Ricarte at ang asawa nito dahil umuwi sila ng Santa Clara. Ang naiwang bantay niya ay si Janjan Ibiusa. Habang siya ay galing sa comfort room, nakaramdam siya ng pagkahilo bandang alas 5 ng hapon. Kaya sinabihan siya ng kanyang bantay, ang larawan nating buo na mahigpit na umawak si Janjan sa kanya at bigla siyang inatake. Nirevive siya ng doktor sa loob ng 15 minuto dahil nag-collapse na ang kanyang baga. paano na ang mga sandali namin Siro-siro na ang kanyang ECG. Dahil dito, tinawagan ni Janjan si Ricaport at ipagbigay alam ang pangyayari at para kontakin si Ricarte na bumalik. Habang nasa barangay Kiblig na sila, dali silang nag-U-turn nang malaman ang nangyari kay Erickson at nadatnan itong nakalupaypay. Nilagyan ng tubo para matulungan ang huminga. Hinawakan siya ni Ricarte at sinabihan na lumaban alang-alang kay Prince. Dito siya muling naging masigla at lumaban. Ngunit ang mga pagsubok ay patuloy na dumating. pinakamamahal na kapatid. Ilang beses siyang inatake na naging dahilan upang hindi na siya mabuksan ang kanyang mga mata, pero patuloy siyang lumalaban para sa kanyang pamilya. Disyembre 11, 2025, ganap na alauna ng madaling araw, siya ay idiniklarar at itinalagang patay na. Mahal sa iyong pamilya, walang kapantay. Isang magdirigma hanggang sa huli. Ang buhay ni Erickson ay puno ng katatagan at pag-asa. Ang kanyang pamana ay nabubuhay pa sa mga taong kanyang minahal at natulungan. Sa bawat pusong hinipo niya, sa bawat buhay ng kanyang binago, mananatili siyang buhay. Ang kanyang pagmamahal, ang kabutihan ay magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. Sa ngalan sa pangalan sa Topas Family, ang among dakong pasasalamat sa tanan nga nakigduyog sa amo ang bereavement. Di na ako sa mo isa-isahon, ako lang ihatag ang special mention Ako ihatag ang pasasalamat kay Jan Larry Ibiosa, kung diin siya ang nag-uno gikan sa unang adlaw sa pag-adto sa tuwang pagumangkon sa St. Louis hangtod ato nila sa Cotabato Regional Hospital. Wala na mo kasanahimo tungod sa kakulian, tungod sa higayon. Apan daghan kaayong salamat nga adunay tao. Nawala gud ni Biya. Og siya pa ang nagtawag kung saan nahitabo. Siya ang nag-update sa mua kung saan kahimtang ni Erickson. Bilang iyuan ni Erickson, nasubaybayan ko ang iyang pagkatao. Tungod nagdako kini siya naa sa mua. Buhi pa ang iyang inahan, ako na mismo ang ilang disiplinaryan. Wala ni sila katilaw o mga sakit sa ilahang
inahan. Tungod ni ato, bali ako ang naging disiplinaryan. Kay kung mapabuyag ni sila, ako ang ginatawag sa ilang inahan. Hangtod nga nagdako kini sila. Ang sakit ni Erickson, gidala niya og kapin 20 katuig. Base sa istorya sa doktor sa Regional Hospital. Apan kini, nabalan lamang sa dihan si Erickson niya nangandam para sa iyahang repressor. Sa iyahang pagpacheck up para sa iyang repressor, ni pauli siya tungod kay dili siya fit para sa ilahang repressor. Katong higayon mauto ang hinungdan nganong nagsugod og kaluya si Erickson. Ang iyang mga igsuon, ang iyang asawa na balaka. Sa group chat nila magsuon, ako lamang ang nasagol. Mao nga mamonitor na ako kung sa man ang ilahang mga conversation magsuon. Gina-update sa ni Rose, ang asawa ni Erickson, kung saan nahitabo ka Erickson. Tungod sa kabalaka sa iyang igsuon, gidala siya ni Jason sa Davao para dito magpa-check up. Pero ang finding sa doktor, pneumonia. Mautong magtagaan lamang siya og tambal, antibiotic para sa pneumonia. Apan sa pag-uli niya, nag-post ang asawa ni Erickson sa GC kung saan kahintang ni GC kung ay ni Erickson matulog, nagaagulo sa kasakit. Moto ako sa nang giingnan nga dili ilangan kinahanglan dalahon sa kurong aron mangitaglaing doktor nga pwedeng mo check up. Sa St. Louis, imbes pa check up lang sila, wala na sila gitugutan nga mogawas. Kay ingon sa doktor, maayo lang kay inyong nadaladayon. So, nakuhaan siya og kapin 9 litro na fluid sa iyahang baga. Katong nag-relieve na siya, kung pwede lang, na-relieve na siya sa iyang sakit, kung pwede lang ipatanggal niya na itong tubo, kaya gusto na siyang muuli. Imingaw na siya sa iyahang anak, Horace Prince, apan dili tungod kay naapa ang tubo. Ang dili na ako makalimtan kay Erickson Santuon nga aduna siya ginabati. Kay kini siya sa ilahang magsuon, wala ni siya ning magulang nga wala gud ni siya nakadagman sa iyahang igsuon, no? Mutubag-tubag pa ito sa iya, talikdan na lang na o katawaan na lang. Katong higayon, ang isa yun ang dili malimtan ni Ricardo siguro ka Erickson nga nagproblema si Erickson na ting ipatanaw niya iyahang kuan ari kanigamay na daw. Niting tanawat ko ni gamay na lagi niting. Motong na gakomedyahan na sila dito sa kuan. No, bista na sila dito sa ospital, gabi ang ilahang mga joke lang gapon. So, paminaw siguro na Erickson okay na siya, kana-relieve na siya atong pagkako sa fluid. Motong nga apurado na gud siya muuli, no? Imbes nga dapat paunta magstay pa siya. Tungod kay kinahanglan diskubrihon pa sa doktor kung unsa ang cause nga sa tubig sa iyahang baga, no? Pero si Erickson arisgado na gud mo uli. Mao to nga usahay ginaawa niya na si Richie nga nang wala pa sa gigawas nga natanggal naman ang tubo, no? O kasapot siguro sa iyahang gihuna-una ang galastuhon kay private hospital niabot og 90,000 ang iyahang gasto dito sa ospital. So, pasalamat na lamang kami kay
ang DSWD Regional Office nakahatag og contribution tabang, nakahatag po si Congressman Swansing para mabawas-bawasan ang amo ang bayronon sa St. Louis Hospital. So sa dahil uli na siya, gihulat niya nga another check-up naman, no? So, katong gitawagan na sa St. Louis Hospital na ipakuha ang biopsy aron makita dayon tong unsang result, wala dayon nila gikuha kay ilan nang gikuan, ilan nang gihulaton nga pagpa-check up na lang, sa schedule nga magpa-check up. So, dito katong magpa-check up na nila, ang doktor mismo ang nag-decision nga sa Cotabato na lang aron dili nga kamong madak-an, no? So, wala nakita sa St. Louis, sa Regional Hospital pa nakita ang bukol, no? Atong gidala na sa Regional Hospital. Pero nalangan ang iyang pagkuan dito tungod kay gihulat anan niya nga matapos nga ma-celebrate ang birthday sa iyang anak. Sa sa December, gidala siya, dito na niya po nabatyagan ang paghapo. No? Murag hinay-hinay na. So, ako na po nabaluan, siguro, di pangandaman na po ni Erickson, kaya naan naman sa ibilin kay JL. Na nagtugon siya. Napahibawon ang diya mga igsoon. Madili, pasagdan ang iyak. Sakit. Pero amo lamang dawaton. Tungod kay ang tanan, diri man padulong. Sakit tungod kay bata pa si Erickson. Aduna pa sa bata nga iyang subaybayan. Apan wa kita mahimo tungod kay ang higayon mao naman nagmando nga tama lamang sa niini. So target sa iyang mga igsuon nga sa 26 pa siya ipahiluna. Pero ako nag-decide nga dili na lang hulaton, dili ay paabot og Pasko, no? Isang tuod nga wala na siya, lubong na siya, naalamang gapon sa auto memory si Erickson, pero kinahanglan, ato na siya ipahiluna bago ang Pasko. Mao ito nakidecide, itawagan ang kumbento kung okay na. So, salamat sa tanan, sakit apan dawaton lamang kini o kay Rose unta magpadayon ka magmalig-on na as a friends nga gibilin ni Erickson sa imuha nasayod ka kung unsa ka supportive ang mga manghod ni Erickson. So sa mga igsuon ni Erickson samtang si friends nagadak ko, ayaw ninyo putla ang inyong dati nga ginahimo sa iya. Every time nga mga naaman ka mo permanente, wala man ka nagakuan ka Erickson. Unta, nga wala na si Erickson, apan magpadayon ng Japon ang inyong suporta nga ginahatag sa bata. Katulang, dagang salamat kanatong tanan. Sa bawat hibla ng medalya, nakaukit ang tapang at sigla sa larangan ng digmaan. Ika'y nagtagumpay, puso'y matatag, walang kapantay. Ngunit ang huling laban, dahil
matapang. Sa sakit ika'y nakipagbuno, walang alinlangan. Ang iyong lakas higit pa sa putok ng baril. Kapatid mandirigma, inspirasyon ka namin. Sa bawat araw na lumipas, alaala mo'y hindi kukupas. Ang iyong ngiti, ang iyong halakhak sa puso namin mananatiling ganap. Ngunit ang huling laban, tahimik at payapa. Sa sakit ika'y nakipagbuno, walang alinlangan. Ang iyong lakas higit pa sa putok ng baril. Kapatid mandirigma, inspirasyon